Bawa naman si Utoy, walang sapatos oh. Sa social media, ito ang aming naispatan. Sa trending video, nakunan ang isang bata sa tabi ng kalsada na pilit pinagdidikit ang sapatos niyang nakanganga. Okay lang yan. Halos ubusin na nga niya ang laman ng glue habang ipinapahid sa swelas para lang ito'y magdikit. Dirikaw tayo sa Manilo, manginit yan. Kaya ang mga netizen, umanga sa dedikasyon at tibay ng loob ng batang bumida sa video. Ang batang nag-viral sa TikTok, sinadya namin sa bayan ng Katanawan sa probinsya ng Quezon. Siya si Jopper, 10 taong gulang na ngayon ay nasa grade 4. Wala na po ako sapatos at kaya po pinapagtyagaan ko na lang yung sapatos ko pong sira. Kung nakikita po nila yung sapatos kong sira, pinapagtawanan po nila ako. Hindi raw siya laging nabibilhan ng bagong sapatos. Ang sapatos niyang nawakwak, halos 3 taon na rin daw niyang ginagamit. Dahil ang kinikita ng kanyang lolo mula sa paggawa at pag-deliver ng pawid, madalas nagkukulang. Si Jopper nangangarap na balang araw makapagtapos para ang kanyang pamilya kanyang maiahon sa kahirapan. Gusto ko po paglaki ko po maging pulis po para po may pagtanggol kayo na aapi. Gusto ko po maging maganda yung buhay namin ng pamilya ko pag naging pulis ako. Bawa naman si Utoy, walang sapatos oh. Masaya rin daw siya na nag-viral ang kanyang video na in-upload sa TikTok ng content creator na si Christopher. Mainit, bilad po siya, nasa bilad, nagdidikit siya ng sapatos. Naisip ko pong kuhanan siya ng video kasi po nakita ko po yung sarili ko sa kanya. Ganun din po ako nung nag-aaral pa eh. Okay lang yan. Dahil sa video niyang ito, marami raw ang mga kababayan nating naantig sa kwento ni Jopper. Dahil dito, ang naisip naming eksperimento sa linggong ito, alamin kung may mga kapuso tayong handang tumulong kung sakaling may kababayan tayong masiraan ng sapatos. Ang ating kasabwat, ang 15 taong gulang na si Joshua na magkukunwaring nasiraan ng sapatos. Kaya baka pwede po makihingi ng tulong. Nasira po kasi sapatos ko. Meron po ba kayong pandikit dyan? Sa eksperimentong ito, una naming tinarget itong sapatero na nakapwesto sa kahabaan ng E. Rodriguez sa lungsod ng Quezon. Ano kaya ang makukuha nating reaksyon? Pwede po magpatulong. Magkano po padikit? Asan ba? Ito po. Huwag ka muna dyan. Kaya talaga didikit yan. Si Joshua, tuloy-tuloy lang sa pagdadrama. Magkano po ba? Dapat pinatayo mo na yan. Wala po kasi. Ha? Wala po kasi pambatay eh. Ako, 180 pa naman tayo. Pero ang pusong matulungin, talaga namang nanaig pa rin. I-rugby muna natin. Si Joshua, nakatanggap na ng good news. Sige po. Ito po tayo. Muna kayo. Mission accomplished, mga kapuso! Naawa ko talaga dyan kasi simple na yung sitwasyon niya eh. Wala siyang may suot eh. Kailangan mga Pilipino magtutulungan. Sunod naman kaming pumwesto sa harap ng isang maliit na tindahan kung saan tinarget namin itong sinanay na nagtitinda sa gilid ng kalsada. Kaya si Joshua, balik acting na. Baka meron po kayo pandikit. Pwede po mangingi ng tulong. Baka po may pandikit kayo. Oh, sira na po kasi may pasok pa po ako. Ang babae, agad naghalungkat sa kanyang mga abubot. At maya-maya pa, Pwede ba ito? Pwede ito? eto't may iniabot na kay Joshua. Magkano po yan? Eh, Sa Manilong ka doon, oh. sige. Thank you po. Good job! Salamat po ha sa inyong pagmamalasakit. Okay lang naman. At least wala kakatulong, di ba? Di naman makakayaman yan eh. Tayo, lalo na pag sinabi nating bata or yung isang tao na helpless, automatic sa atin yun eh. Innate nature ng mga tao na tutulong. Samantala, muling rumolyo ang Good News Camera at sa pagkakataong ito, mapapadpad naman si Joshua sa isang shoe store pero kulang ang dala niyang pambayad.
Dito siya makikiusap sa ating kasabwat na tindera. Pero hindi siya pagbibigyan. Ate, magkano po to? 300 yan. Pwede po 200 na lang. Hindi eh. 250. Kaya lang po kasi kaya ng budget ko eh. Ang mga babaeng ito na namimili, ang una naming itinarget. Magkano po dito? Ano dyan? 300. Pwede po 200 na lang. Hindi eh. Malulugi kami. 250 lang. Mamasahe pa po kasi ako ipauwi. 250 lang Sira na talaga po eh. kasi sapatos ko. Ang mga target, tuloy lang sa pamimili. Pero para mas convincing, itong kasabot nating tindera, abay, kunwaring nakimarites pa kay Joshua. Yung 200 allowance mo yon. Opo. Kailan pa ba yan ganyan? Matagal na po. Tagal na, tas ngayon ka lang bumili ng sapato. Opo. Nag-ipon po ako. Nag-ipon ka pa, yung 200 inipon mo pa. Opo. Ilang saglit pa, bumalik din ang babae. At may iniabot na pera kay Joshua. Hindi, Thank you po. Wow! Hindi na sad ang ating beshi. Nararamdaman ko kasi yung ganyan eh, yung ano kakapos ka, tapos may gusto ka bilhin, tapos hindi ka makabili po. Tapos ano po, estudyante po siya, tapos kailangan po niya ng sapatos. Tapos, di ba kung estudyante po, kailangan talaga eh. When you see a person who is helpless and at the same time parang feeling niya na aligagana siya, ganito, ang dami talagang tendency na maapektuhan ka dun sa emosyon na pinapakita. Maya-maya pa'y balik aktingan na ang ating mga kasabwat. Magkano po dito? ay, 300. Pwede po 200 na lang. Ilang saglit lang ang lumipas at dumating ang lalaking ito. Hindi talaga eh, pasensya ka na. Ay, ate, ano ba ang problema? Tinatawaran niya 200 daw, 300. Magkano ba kulang? 50 po. 250, so 250 na lang. Kaysa Ito na naman, pakin na lang po yung 50. Nax, kuya! Salamat ha sa ipinakita mong pagmamalasakit. Wakwak po yung sapatos niya. Naawa din po ako. Kasi naranasan ko din po na ganun. Naghirap din ako nung nag-aral ako. Si Jopper, abot tenga ang ngiti sa mga good news na sa kanya'y dumarating. Masaya po ako ngayon at marami na po akong sapatos. Ngayon po, mayroon na po akong 7 sapatos. At binigay po ng mga tumulong po. Joper, sana huwag kang magbago. Sipagan mo pa ang pagpasok mo hanggang sa ikaw ay makapagtapos. Bawa naman si Utoy, wala sapatos oh. Tulad ni Jopper na puso at inspirasyon ng hatid, ikaw kapuso. Sa ganitong sitwasyon, handa ka rin bang tumulong? Thank you po.